Maging sa pagresponde sa mga emergency situations ay hindi nagdalawang isip ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng mga miyembro ng SCAN International. Kapag nanalasa ang kalamidad at bumagsak ang mga infrastructure na nagdadrive sa internet, hindi na natin magagamit yung mga cellular phones. Pero ang amateur radio o two-way radio, hindi siya affected. Magagamit pa rin, kaya namamalaging napakahalaga po nito. Dahil nga sa nakita ang advantage ng amateur radio pagdating sa sakuna, inadapt na rin ng SCAN na magkaroon tayo ng emergency first responder ng mga members nito na highly trained and certified sa mga rescue operations, maging sa mga basic life support. Merong mga Bible verses talaga na sumusuporta, nagtuturo sa tao na lingkod ng Diyos para siya ay kilusin na tumulong sa kapwa na nangangailangan. Ang napatunayan na ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang administration ng Iglesia ni Cristo ay consistent sa pagtuturo at pagpapatupad ng aral ng Biblia. Ang mga pagtulong ng non-governmental organizations ay malaking ginhawa sa ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ring kalabisan ang maghangad na makamtan ang mga serbisyong panlipunan mula sa pamahalaan na bahagi naman talaga ng kanilang karapatan. Walang pagbabago dahil yung diki namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Senior man naman ako. Ilan na edad ko? 63. Kailan kaya ako sabi ko makatanggap niyang yasang gobyerno? Masakit din yung nagpila ako. Tapos pag oras release ng pera, hindi ako nakapagkuha. Masakit kaya. Baka mamatay na ako, hindi ako makatanggap. Sinusubukan po namin lumapit na sa akin ng ukulan. Tapos hindi naman nakikinig yung iba eh. Hindi na nga nila pinapansin yung pinapangako nila na increase eh. Pang sarili pong interest ang iniisip nila. Hindi naman yung mga taong naghihirap. Sa totoo lang, bakit mag-aaway-aaway sila? Para lang naman tayo Pilipino. Yung mga mahirap talagang gusto idawon. Pera na lang. Ang mga hinaing na ito ng mga mamamayan sa gitna ng bangayan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay dinig ng Iglesia ni Cristo, kaya isinagawa ang National Rally for Peace noong unang bahagi pa lamang ng taon. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kalagitnaan ng taon, matapos ang SONA ng kasalukuyang Pangulo, nang pumutok ang issue patungkol sa ghost flood control projects ng gobyerno. Yung sinasabi niya, nag-control nga ako.
Totoo naman po kasi kami rin po mismo sa San Juan na bahay. Kami mismo po. Siyempre po ako sa mananoob. Kumbaga, face to face tayo nila po. Tigil na po yung pangungurap. Yung mga dapat na pondo, ilaan po talaga nila kung saan dapat. Na magiging maayos naman ang sistema ng buhay natin sa Pilipinas. Puro na lang bahay. Ano naman yung iba? Tulad namin, mahihirap. Titinda-tinda lang po kasi. Lahat naman tayo Pilipino, lahat tayo nananakawan. Ultimo yung mga anak namin nananakawan din. Bilang mga Kristiyanong Pilipino, hinahanap din natin yung democracy, accountability. Ihayag, sino ba ang may kasalanan talaga dyan? Managot ang dapat managot. Naglitawan ang mga anomalya, nagturuan kung sino ang may sala. Habang ang mamamayan ng bansa tila nawala na sa eksena. Kaya't ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, katuwang ang iba pang mga personalidad na bagamat hindi kaanib sa Iglesia, ay may malasakit rin sa bansa, ay nagkaisa upang manawagan ng transparency, accountability, justice at peace. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, napakadaling makipagkaisa, napakadaling pasakop sa administration, sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, sapagkat napatunayan na namin na ito yung sinasabi ng Bibliang aral na itinataguyod natin, nakikita nating tinutupad yan. May tiwala ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pamamahala, nakikita rin ng mga non-members ng Iglesia ni Cristo. We walk the talk. Labis ang pasasalamat sa puso ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sapagkat sila ay biniyayaan ng Panginoong Diyos ng isang namamahala na hindi lamang nagmamalasakit sa buong iglesia kundi pati na rin sa ating bansa. Kay Eduardo, maraming salamat po sa paggabay sa buong iglesia. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa pagkilos na pinangunahan nyo. Salamat po sa pagmamahal sa buong iglesia, Kay Eduardo. Pati pinamalas po ninyo ang pagmamahal ninyo sa lahat ng mga Pilipino at sa ikaunlad pa po ng ating bansa. Mabuhay po ang Pilipinas. Pagkakataong ito, hindi lang po ito dahil sa kaisahan, kundi ito po gusto rin naman namin na maipulalas kung ano ang nasa loobin ng mga kapatid natin sa iglesia, ng mga Pilipino din naman. Ang kapatid na Eduardo Manalo na siyang pamamahala natin, higit namin susunod ang pasyente. Salamat po kapatid na Eduardo Manalo sa inyong paggabay sa